Music. Today, sabi ko nga po, it's a beautiful day for all of us once again. Pero ganun pa man sa buhay na tinatahak po natin ngayon, napakarami ho nating talagang yung yung parang pagsubok ko na to the point na tawag dito, hindi na ho natin kumbaga nakakayanan, partner. Oo. Di ba? Para bagang yung bibigay na tayo. Di ba? Sobra na eh. Ang dami hong problema, mga kaibigan. Can you imagine anong pinoproblema ho natin ngayon? Meron nung isang, I don't know who the person is, pero babasahin ko sa iyo kung ano yung mga problema na hindi parang natutugunan ng ating gobyerno. No? Opo, sige po. Ito nga po, mga kaibigan. No? Tignan ninyo mabuti. Ang sabi po sa atin, ito muna ibibigay ko bago yung biblical natin para kahit paano ho makatulong ho sa atin, mga kanyusik. Sabi niya, if you feel like giving up, partner, number one, this is a phase. Hindi ho muka. I mean, Phase. P-H-A-S-E. Tough times are just a phase. They don't last forever. Okay? Kumbaga, ano ba ibig sabihin nun? Kasi may phase 1, phase 2, ganyan, di ba? So, unang pahina, gano'n ba yan? Parang Kumbaga ganun. sa libro, parang Sa libro, unang pahina lang yun. yan. Oo. They don't last forever. Life is a cycle of highs and lows. Minsan tayo parang gulong, nasa ibaba. Minsan naman po, ay nasa itaas. Remember, these too shall pass. Dadaan po yan. You're in the middle of the storm now, but clear skies are ahead. Hold on. Why? Kasi yung ulan, yung bagyo, yung malakas na ulan na may kasamang hangin, lilipas yan eh. Mga ilang oras lang yan. Depende pa. Baka minuto. Di ba? Number 2, you are stronger than you think. Minsan kasi parang akala natin, mahina tayo. Yun yung confidence, partner eh. Nawawala yung confidence mo, tiwala mo sa sarili mo. Amen? Amen. Sabi ho niya, never underestimate your resilience. Yung katatagan po natin. Tandaan nyo you've survived 100% of your bad days. Balikan ho ninyo yung nakaraan ninyo. Inside you, there is an inner strength. Your potential is greater than any problem. Kasi kaya mong gawa ng solusyon yan, kapatid eh. Diba? With the help of God, kaya mong solusyonan yan. With the help of Jesus of Nazareth, Jesus our Lord and Savior. Remember, you're stronger and more capable than you believe. Amen? Amen. Number 3, small steps count. Huwag ka magmadali. Yung iba kasi para silang basketball player eh. Alam mo yung bigla na silang lulundag. Gusto nila lumundag ka agad, partner. Yun ang problema eh. Mahilig tayo sa ganun. Yung gusto natin yung agad-agad, di ba? Ma-shoot mo kagad. Makapag-leap ka kaagad forward eh. Sabi ho, progress isn't always a leap forward. Hindi pwedeng tumalon ka. Sometimes it's tiny, almost imperceptible steps. And each step, mga kaibigan, no matter how small, brings you closer to your goal. Parang pagong, di ba? Minsan ho, mga kaibigan, napapanood nyo ba live sa yung pinagpapakontest yung rabbit at pagong? Ang nananalo pagong, pero dahan-dahan ang pagong. Tama. Oo. Pero nakakarating pa rin siya sa paroroonan niya. Kasi Amen? focus siya sa goal niya. Amen. Focus eh. Remember your why. Meaning W-H-Y. Ang sabi, think back to the reasons why you started. Reconnect with your motivation and your goals. Minsan ho, kailangan natin mag-isip-isip, magmuni-muni. Kaya minsan binibigyan tayo ng halimbawa kung nagtatrabaho ka, binibigyan tayo ng ating kumpanya ng leave. Yung vacation leave. Para malibang-libang ka naman at makapag-isip-isip ka. Ma-enjoy mo yung life mo. Malayo ka sa stress, di ba? 5, failure is a stepping stone, darling. Ang sinasabi, it's okay
to fall, but it is important to rise again. Kapag ikaw po ay nadapa, tumayo ka. Ako po mga kaibigan, darling, sa totoo lang, seryosong usapan. Ilang beses akong nadapa sa buhay. Hindi ko nga akalain na darating ako sa buhay naming ito eh. Si parang noon nawalan na ako ng pag-asa. Pero sabi ko nga napakabait ng Panginoong Diyos, di ba? Although nagkakasala tayo, hindi natin maiwasan mga kaibigan ng magkasala pa rin, mga tiny, small, di ba, na pagkakamali, pagkakasala. Pero napakabait po, napakabuti ng Diyos eh. Ako mismo ho, buhay na saksi na napakabuti ng Diyos. Dahil ilang beses na ho ako nadapa sa buhay. Pero ito pa rin ho tayo na bumubuhay kasama ng aking asawa sa aming pamilya. Remember, every setback brings learning opportunities. And remember also, every great success story involves overcoming obstacles. Amen? Amen. Darating ang araw, mga kaibigan, pagtatawanan mo na lang yung mga nangyari noon, nakapalpakan sa buhay mo or mali mong nagawa. Kaya keep going. Your story is being written. Okay? And next, number 6, practice self-care. Self-care is essential, especially during tough times, mga kaibigan. It's not selfish. It's survival. Your well-being matters. And last but not the least, 7 lang pala yung sinabi ko, no? Tama ba ako? Ito na. It's okay, 7. It's okay to ask for help. Huwag kayong mahihiyang humingi ho ng tulong. Remember, you're not alone in this journey. Sa paglalakbay sa buhay nating ito, mga kaibigan, hindi ho tayo nag-iisa. Reach out to friends, family, or professionals. Open up your struggles. Seek support when you need it. Strength isn't just about enduring in silence. It's also knowing when to ask for help. Fight for yourself, no matter how difficult it becomes. Never let yourself give in. Always, or after some time, your spark, alam niyo spark, mag-spark na lang yun, will eventually return. Tama? Yung kinang. Yung kinang mo. Oh. And don't forget the word, nobody can let a good man down, mga kaibigan. After some time, sabi nga niya, your spark will eventually return and you will come out happier, healthier, and wiser. Alright? Okay ba tayo? Salamat sa respect owners nung mga binanggit po natin. At tawag natin kakalimutan, mga kaibigan, na may pangako ang Diyos po sa atin. Kapag gumarating na po yan, maliban doon sa sinabi ko ho kanina, tandaan nyo tong Bible verse na ito. Joshua 1:9. Chapter 1 verse 9, Isaiah chapter 41 verse 10, and Jeremiah chapter 29 verse 11. Sa Joshua, sinasabi ho niya, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God, our Lord, our God and Savior is with us wherever we go. The problem is, hindi natin alam. Hindi natin napapansin na nandyan lang siya, waiting for us, mga kaibigan, to ask for assistance, to ask for help. Diba? Sa buhay mo. Sa tinatahak ng buhay mo. Isaiah, anong sinabi po ng Panginoon Diyos? Fear not, for I am with you. Be not dismayed. For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. But, kailangan mong ilagay sa isip mo at mauna siya, mauna ang Diyos bago ang lahat. Tama? Number 1 commandment, mga kaibigan. At kailangan mong maniwala sa Panginoong Diyos, kailangan mong maniwala sa Ama, kailangan mong maniwala kay Jesus. Jesus Christ, our Savior. And last, Jeremiah. Anong sinasabi? For, ang ganda nito eh. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good
and not for disaster, to give you a future and a hope. Okay? Lista nyo yan, ha? At yan ang gawin nating, partner? Parang inspirasyon natin sa Panginoong Diyos. Wala tayong ibang kakapitan, kapatid, kundi ang Diyos. Maniwala ho kayo. Ang Diyos lamang ang magsasabi kung okay o hindi. Alright? Sasagutin ka ng Diyos pag hindi dumating yung mga kahilingan natin today, tomorrow, the next day. Sinagot po tayo ng Diyos. Anong sinabi niya? No. Ang sagot po niya no. Pero pag nangyari yon, na talagang successful po yon, sinagot ka ng yes. O kaya wait, 'di ba? Pag hindi pa agad-agad. Pwede niyang sabihin, ay, sandali lang. Wait a minute. Piniprepare ka lang ni Lord. Wait a minute, Joel. Wait a minute, Darlene, ha? Darlene, ha? Wait a minute, sandali lang. Ta-timing tayo kasi baka madapa ka. Correct. Di ba? Ako, partner, sa totoo lang, every time I drive, every time na babiyahe ako, kasi mag-isa ko di ba? Wala akong kausap eh. Ang kausap ko, Diyos. Oo, totoo yun. Kinakausap ko siya pag nagdadrive ako. Tapos nandiyan na ako sa parking. Tumatambay lang ako sa parking. Ayaw ko munang umakyat dito. Nag-uusap kami. Sinakausap ko siya. Sabi ko, Lord, gayon. Sabi ko. Okay na tayo. Tama na. Baka maiyak pa ako dito, partner eh. Baka Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774.